Itong si Bongbong Marcos ay kagaya ng tatay niya, tuta ng mga kano. Biruin mo no, hindi lang muling pinabuksan ni Bongbong Marcos ang US military base sa Pilipinas, kundi dinagdagan pa. Oo, dinagdagan pa ang mga military bases ng mga kano sa bansang Pilipinas. Bongbong Marcos, tuta ng mga kano. Nowadays, sa bansang Amerika, may mga taong ginagamit ang notion of US immigration para gamiting sandata ng pananakot, pangbubuli at panghaharas sa kanilang kapwa-tao. Ginagamit nilang sandata ang US immigration para maghasik ng racial profiling at pangtakot sa mga taong undocumented sa bansang Amerika. Kapag kayumanggi ang iyong balat, ikaw ay kasama sa chopping board. Automatic, paghihinalaan kang undocumented. Posible kang iharas at i-intimidate ng mga taong puti ang balat. Empathy, compassion, at ang pag-ibig sa kapwa-tao ay wala na. Mga walang hiya ang mga taong ginagamit ang notion of US immigration para mangbuli, mangharas at manakot ng kanilang kapwa-tao. So, sino nga ba itong Charlie na ito? Ito yung tao na kumita ng milyones out of spitting out hatred, prejudice, bigotry, and racism. Ito yung tao na inaangat masyado ang relihiyon ng Christianity pero dinedegrade ang ibang mga relihiyon. Ito yung tao na nagsabi na ginagamit ng mga makakaliwa ang mga taong Muslim para maghasik ng terorismo. Ito yung tao na nagsabi na matatakot siyang sumakay ng eroplano kung nalaman niya kagad na ang piloto pala ay itim. Ito yung tao na dinedegrade ang mga itim na tao na kagaya ni jurist Ketanji Jackson na magna cum laude mula sa Harvard University, pero siya naman ay isang community college dropout. Ito yung tao na nagsasalita o nagpapakalat tungkol sa mga salita ng Diyos. Pero siya rin na nagsabi na he cannot stand the word empathy. Oh yeah, too much of a Christian he was, huh? Ito yung tao na nagsabi na dapat latigohin right on the spot
ang mga undocumented migrants na mahuhuli na pumapasok sa border ng Estados Unidos. Oh yeah, too much of a Christian he was, huh?